Ito na ho ang atin hong, we are at the final stretch ho ng atin ho serye patungkol sa Acts. Acts of the Apostles, na kilos ho ng banal na spirito doon sa mga unahong mga mananampalataya na mababasa ho natin sa Acts. So, kung nandito ho kayo last Sunday, ay pinag-aralan ho natin kung ano hong nangyari doon kay Paul. Di ho ba nabilanggo siya? Tapos nung nabilanggo siya, naglayag ho sila papunta ho ng Roma. Kung kaya lang ho ay dumaan ho sila sa isang bagyo. Bumagyo ho, no? Sabi ni Pablo, sabi niya, wag na tayong tumuloy kasi may mangyayari sa atin na masama sa gitna ho ng dagat. Kaya lang ho, hindi ho sila nakinig kay Pablo. Kaya ho, sa madaling kwento ay nadala ho sila ng alon. Yun ang kanilang sinasakyang barko at lumubog ho yun. Pero along the way ay niligtas ho sila ng Panginoon. Dahil, bakit nga po? Kasi ho, merong plano ang Diyos kay Pablo, di ho ba? At kung ano man ang plano ng Diyos sa buhay ng isang mananampalataya, no, kagaya ho ni Pablo, ay mangyayari ho yun kahit ano hong mangyaring dumating ho na suliranin ho sa buhay. Kasi ho, ang Diyos ho ay, ano nga ho ang Panginoon? Sovereign, no? Siya ho ay sovereign, dakila ho ang Diyos. At pag sinabi hong sovereign, lagi ho nating tatandaan na wala hong pangyayari na hindi ho niya pinapahintulutan. Ibig sabihin, lahat ng pangyayari ho sa buhay ho natin ay may kapahintulutan ho niya. At yun ho ay upang mapangyari ho ang nais niya hong mangyari. So, ito na ho yung huli sa atin hong chapter sa Acts, mga gawa na sinulat ho ni Lucas. At sa atin hong pag-aaral, makikita ho natin ang kamay ho ng Diyos kung paano ho siya kumikilos sa kanyang mga alagad. Kung meron kayong mga Bible sa inyo, mga cellphone, buksan ho natin sa Acts 28 or Gawa, Kabanata 28. Ito na ho yung huling bahagi ng aklat ni Lucas tungkol ho sa kasaysayan noong unahong iglesia. Pero hindi ho ito yung pagtatapos ng kwento. Sa halip ho, ito ho ay pagpapatuloy ng isang movement na hindi ho mapipigilan. So, sa unahong bahagi, ang makikita ho natin ay ang paghahari ho ng Diyos sa Malta. So, basahin lang ho natin, nang makaligtas na kami. Ito ho kasi yung, di ba tumalon ho sila? Nawasak na ho yung barko na sinasakyan nila, napadpado sila dun sa may parang buhangin na, yung pala, ito na ho yun, yung kasunod. Nang makaligtas na kami, nalaman namin ang pulong iyon ay tinatawag na Malta. Napakabuti nang ipinakita sa amin ng mga taga roon sapagkat nang bumagsak ang ulan at naging maginaw, nagsiga sila at inasikaso kaming mabuti. So sa verse 1 pa lang ho, nalaman ho ng mga nakaligtas sa sakuna na ang lugar na napuntahan ho nila ay tinatawag na Malta. Hindi sabi ho doon, di ba, basang-basa ho sila, pagod at giniginaw. Pero ano ho nangyari? Ano ho nangyari dyan? Sa English ho ay the native people showed us unusual kindness. Napakabuti nang ipinakita sa amin ng mga taga roon sapagkat nang bumagsak ang ulan at naging maginaw, nagsiga sila at inasikaso kaming mabuti. Ito ho mga taga Malta, hindi ho sila mga edukado na kagaya ng mga Romano kasi di ba papunta sila ng Rome. Kundi ang tawag ko sa kanila ay barbaroy. Doon kinuha yung salita na barbaro, no? Hindi ho marunong magsalita ng Greek, pero ipinakita ho nila ang biyaya ho ng Diyos sa pamamagitan ng malasakit at kabutihan. So, tuloy lang ho natin. Si Pablo na may namulot ng kahoy at nang mailagay ang mga iyon sa siga, mula rooy lumabas ang isang ahas dahil sa init. Tinuklaw nito ang kamay ni Pablo. Biglang kinagat si Pablo ng ahas habang tumutulong sa pag-aapoy. So,
basahin lang ho natin yung kasunod. Nang makita ng mga taga-roon ang ahas na nakabitin sa kamay ni Pablo, nasabi nila sa isa't isa, tiyak na mamamatay tao ang taong iyan. Nakaligtas nga siya sa dagat, ngunit hindi naman ipinahintulot ng katarungan na siya'y mabuhay pa na pagkamalampang mamamatay si Pablo. Ng mga taga doon, akala ho ng mga tao mamamatay siya, pero ano hong ginawa ni Pablo? Ito ho yun. Subalit ipinagpag lamang ni Pablo sa apoy ang ahas at hindi siya naano. Subalit ipinagpag lamang ni Pablo sa apoy ang ahas at hindi siya naano. Hinintay nilang mamaga si Pablo o kaya'y biglang mabuwal at mamatay. Diba? Inaasahan nila, mamamatay si Pablo Na matagal na silang naghihintay at wala namang masamang nangyari sa kanya, nagbago sila ng palagay. Sabi ho nila, siya'y isang Diyos, sabi nila. Ang pinuno sa pulong iyon ay isang nagngangalang Publio at malapit sa lugar na iyon ang kanyang lupain. Malugod niya kaming pinatuloy sa loob ng 3 araw. Ang ama ni Publio ay nagkataong nakaratay noon dahil sa lagnat at dysenterya. Kaya't ito'y dinalaw ni Pablo. Pagkatapos manalangin, ipinataw ni Pablo ang kanyang kamay sa may sakit na ito, sa may sakit at ito'y gumaling. Dahil sa nangyaring ito, nagdatingan ang mga taga-roong may karamdaman at sila'y pinagaling din ni Pablo. Binigyan nila kami ng maraming regalo at nang paalis na kami, ay binigyan pa nila kami ng aming mga kailangan sa paglalakbay. Sige, tuloy na ho natin hanggang 10. Binigyan nila kami ng maraming regalo at nang paalis na kami, ay binigyan pa nila kami ng aming mga kailangan sa paglalakbay. So akala ho nila na mamamatay ho si Pablo, pero ginalon lang ho ni Pablo. Diba? Sinok off lang ho ni Pablo dun sa apoy, yun hong ahas. Tapos pagdating ko sa verse 9, pinagaling din ho ni Pablo yung ama ni Publio. Marami pa hong may sakit na pinagaling niya. Anong makikita ho natin doon, Minsan ho, kasi di ba ho galing sila doon sa shipwreck? Ano ba Tagalog sa shipwreck? Di ba yung lumubog ho yung barko? Hindi lang ho basta kasi lumubog yung barko Nawasak ho talaga yung barko na sinasakyan nila. Una, di ba tinapon nila yung mga pagkain kasi para hindi sila lumubog. Hanggang sa muntik na nga silang itapon din, ho ba? Tandaan niyo ho ba yun? So, pero hinampas ho ng hangin, hinampas ho ng alon, tapos bumangga ho sa bato, nawasak ho yung yung barko, pero hindi ho hinayaan ng Diyos na sila ho ay mamatay. Alang-alang ho kay Pablo, di ba? Kasi yung buhay ho ng mga kasama niya, kasama ho ng mga bilanggo at kasama ho ng ibang mga tripulante. Sabi ng mga kasama ng mga tripulante, wala hong namatay. 270 something yata sila, 200 plus na tao, pero hindi ho sila namatay. So, isa hong bagay, na makikita ho natin doon. Minsan ho, yun hong mga shipwreck. Sabihin nga ho natin shipwreck. Kasi shipwreck, yun nga ho yun, yung nawasak ho yung barko. Minsan ho, may ganyan ho yung buhay, di ba? Minsan ho, yung mga shipwreck ho sa buhay natin, ang mismong paraan ho ng Diyos para makapaglingkod ho tayo. Nakita niyo ho yung nangyari kay Pablo. Di ba? Pagdating ho nila doon sa isla, nakapaglingkod pa siya, nagpagaling pa ho siya doon. Kaya ho, ano hong makikita ho natin doon? Pagdating ho doon sa mga times kung saan ho dumadaan ho tayo sa apoy. Sabihin nga natin apoy. Tanungin nyo nga ho yung katabi nyo. Dumadaan ka ba sa apoy? Di ba? Sabihin nyo, maging tapat ka lang sa gitna ng apoy. Kasi ho, ang Diyos, tapat ho sa mga, kahit ho dun sa mga di inaasahang lugar, hindi ho nagbabago yung katapatan ho ng Diyos Ito ho alam niyo yung awit kanina, sabi ko ang ganda yung last. Kasi, basta mamaya, lang ho natin, mamaya awitin ulit natin yon. Kasi, habang inaawit natin, nakita ko ho, ang tapat ho ng Diyos Minsan hindi ho tayo tapat sa Diyos. Pero ang Diyos minsan hindi tayo tapat pero ang Diyos nananatili hong tapat
kahit hindi ho tayo tapat sa Kanya. Naunawaan ho natin. Kaya ho, tatandaan ho natin, ang Diyos ay tapat kahit sa mga di inaasahang lugar. Doon nga ho, makikita natin yung kamay ho ng Diyos, doon ho kina Pablo, di ba kay Pablo, nung pagdating nila doon, pinakitaan nga ho sila ng magandang, ng kabutihang loob ho ng mga taong dinatan ho nila. So ituloy lang ho natin yung kwento. Ito na ho, ito ho yung next, ano ho dyan, sa chapter na ito, yung yugto, pangalawang yugto ho ay ang huling pagbiyahe papunta ho Roma. So, 3 buwan ang nagdaan bago kami nakaalis doon. Tagal pala ho nila doon, no? Sakay ng isang barkong nagpalipas din ng taglamig sa pulo. Kambal na Diyos ang pangalan ng barkong ito na nagmula sa Alejandria. Dumaong kami sa Siracusa at tumigil doon ang 3 araw. Nagpatuloy kami ng paglalakbay at dumating sa Regio. Kinabukas ay umihip ang hangin mula sa timog at nakarating kami sa Puteoli sa loob lamang ng 2 araw. Next. May natagpuan kami roong mga kapatid at inanyayahan nila kaming tumigil doon ng 1 linggo. Mula rooy ipinagpatuloy namin ang huling bahagi ng aming paglalakbay hanggang makarating kami sa Roma. Doon sa mga first time na mag-attend ho, no? At hindi ho nasundan yung ating series, yun hong Book of Acts, isa ho yung aklat ho sa Bible, no? Mahaba ho yun, from chapter 1 to 28. Yun ho ay binabaybay natin, binabasa ho natin isa-isa per chapter, minsan kalahating chapter sa isang Sunday. At umabot ho tayo ng almost a year bago ho natin ito matapos. So, makikita ho nyo, binabasa ho natin yung kwento at tinitingnan ho natin kung ano ho yung maaari natin, ano ho mensahe ng Panginoon doon sa chapter na iyon. Ano ho. So dito ho, pagkalipas ho ng 3 buwan, si Pablo ho ay lumipat ng barko papunta ho Roma. Yun ho yung makikita ho natin dyan. So pagdaong ho nila, di ba may mga, sabi ho doon sa 14, meron daw ho mga nakita sila ng mga kapatid sa pananampalataya. So, eto ho yung 15, mahalaga ho kasi yan. May natagpuan kami roong mga kapatid at inanyayahan nila kaming tumigil doon ng 1 linggo. Mula rooy ipinagpatuloy namin ang huling bahagi ng aming paglalakbay hanggang makarating kami sa Roma. Nabalitaan ng mga kapatid sa Roma, ito na ho yung 15, nabalitaan ng mga kapatid sa Roma ang tungkol sa amin kaya't pumunta sila sa liwasang Apio. At sa 3 bahay, panuluyan upang kami salubungin. So may nakabalita ho na dadating sina Paul, si Paul tsaka si Lucas, tsaka yung mga kasama ho nila, mga kapatid ho sa pananampalataya. Ibig sabihin ho ay mga tao na nakakilala sa Panginoong Hesus, kinikilala sa Panginoong Hesus bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. So, pinuntahan ho sila, sinalubong ho sila. Nang makita sila ni Pablo, nagpasalamat sa Diyos. Siya ay nagpasalamat sa Diyos at lumakas ang kanyang loob. So ano ho makikita natin doon? Ang Diyos ho ay tumatawag at nagbibigay ho ng lakas. So simple lang, no? Alam niyo ho, pag nagbabasa tayo ng Bible, ang salita ho ng Diyos, hindi naman ho kailangan na parang hahalungkatin mo talaga yung parang, minsan ando doon na eh, hindi mo na kailangan na pag binasa mo, ano na yung sinasabi ng Diyos? Pag nakita mo doon, sabi ni Pablo, ano sabi ni Pablo sa 15? Sabi ho doon, nabalitaan ng mga kapatid sa Roma ang tungkol sa amin kahit pumunta sila sa liwasang Apio at sa 3 bahay, panuluyan, upang kami salubungin. Na makita sila ni Pablo, ito ho, nagpasalamat siya sa Diyos. Bakit ho? At lumakas ang kanyang loob. Sabi doon, makita sila ni Pablo, nagpasalamat siya sa Diyos at lumakas ang kanyang loob. So, maski ho yung kalakasan ho ng loob, di ba? Alam niyo kung bakit kailangan ni Pablo ng lakas ng loob? Una, hindi ho siya namamasyal dito. No? Kaya ho siya nakasakay dun sa barko kasi ho siya ho ay preso.
dadalhin ho siya sa Roma kasi humingi ho siya na litisin ho siya sa Roma. Di ho ba? Kasi ho, doon sa pinanggalingan niya, siya ho ay gustong papatay. Di ho ba? Di ba? Ang dami na ho niyang naranasan, di ba? Dahil sa kanyang pananampalataya, di ba? Hinagupit siya, binugbog, halos gusto ho siyang patayin talaga. So, ngayon ho, sino ho hindi mangangailangan ng lakas ng loob? So makikita lang ho natin dyan na ang Diyos, nagbibigay ho siya ng lakas ng loob. Ano nga ho yun? Ang Diyos ang tumatawag at nagbibigay lakas. Minsan ho, ginagawa niya ito sa pamamagitan ng presensya ho ng mga kapwa mananampalataya. Di ba? Ito ho yun eh. Madalas, hindi lang minsan, no, ay yung umuhugot ka din ng lakas doon sa mga kasama mo. Kasi bigay ho yan ng Diyos eh. Kaya ho, kung ikaw ho ay pinanghihinaan, di ba minsan ho ganito tayo, kapag nanghihina ka, ang gawain ho natin kadalasan ay mas lalo't nag-ano ka, maglalaylo ka. Minsan ho kasi, kung kailan ka pa na madami hong problema ho sa buhay, ano ho, dun pa ho yung time kung saan ho lumalayo ka sa mga kasama mo sa pananampalataya. Ganyan ho tayo di ba? Pero hindi ho dapat ho ganoon. Ito nga ho si Pablo, nung nakita niya ho yung mga kapatid sa pananampalataya, lalo ho siyang lumakas ho yung loob kasi bigay ho ng Panginoon yun. Kaya ho, kung ikaw ho ay pinanghihinaan, lapit ka doon sa mga ka-churchmates mo, no? Mga kasama mo sa church. Kung ikaw ay malakas, ito naman ho yun. Kung malakas ka naman, ikaw naman yung maging lakas para ho doon sa iba. Verse 17 to 31. At ito na ho yung final stretch. Ito na ho yung last na verses doon sa Acts. At ang tawag ko ho dito ay ang matapang na pagpapatoo ni Pablo sa Roma. Makaraan ng 3 araw, inanyayahan ni Pablo sa isang pulong ang mga pangunahing Hudyo sa lungsod. Nang magtipon na sila, sinabi niya, mga kapatid, kahit na ako'y walang ginagawa laban sa ating bansa o sa mga kaugalian ng ating mga ninuno, hinuli ako sa Jerusalem at isinakdal sa pamahalaang Romano. Kasi ho yung mga kapwa niya Hudyo, ulitin ko lang, para dun ho sa mga hindi naka-attend last time, yun yung mga kababayan niya, di ho ba, ay mga ano ho yun eh, mga Hudyo, no? Ang religion ho nila is Judaism. Kung saan ho, doon ho sa Judaism, meron ho doon na prophecy. Meron hong pangako ho ang Diyos doon na may dadating hong tagapagligtas. Ngayon ho, kasi sa sobrang tagal ng pang-aalipin ho sa mga Hudyo, ng mga Romano, nung Roman Empire, hirap na ho sila, nag-aantay ho sila ng magliligtas ho sila sa pang-aalipin ho sa kanila at pananakop. So ang ine-expect ho nila na nadadating sa kanila ay isa hong parang general, isang hari. Kaya ho, tandaan nyo ho yung, di ba, kapag may Palm Sunday, may daladalang mga palaspas yung mga tao. Alam niyo ho kung saan nakuha yon? Doon ho yung nakuha, doon sa... Kasi dumating ho, papasok ho ng Jerusalem si Jesus, akala ho ng mga tao, ina-expect ho nila, di ba, yung mga palaspas ho na yun, nilagay ho nila dun sa dadaanan ho ni Jesus, sakay ho si Jesus sa isang asno, yung maliit na kabayo ho, no? Pero syempre, ina-expect ho ng mga tao, nakasakay siya dun sa parang conquering warrior ho siya, conquering king. Ito na yung tagapagligtas namin, kaya lang sa asno ho siya nakasakay, tapos dumaan ho siya dun sa mga palaspas ho na nilagay. Alam niyo ho, madami ho dun sa mga Hudyo, actually madami ho sila, halos lahat, even those, kahit ho yung mga relihiyoso, yung religion ho nila na Judaism, mga Pariseo, Saduceo, lahat ho yung mga yon ay na-disappoint, no? Hindi ho sila naniwala na ito yung hari, no? Ito yung hari na tagapagligtas namin. Hindi ho sila naniwala kay Jesus. Ngayon, di ba, kaya ang ginawa ng mga Hudyo kay Jesus?
Di ba pinapako ho nila sa cross at pinapatay nila? Kaya lang ho, alam niyo na ho yung istorya na after 3 days, matapos mamatay ng Panginoong Hesus, no? Yun naman ho ay, yung pagkamatay ng Panginoon, yun ho ay prophecy na. Alam ng Panginoon na mangyayari ho yun. No? At alam niya rin na mabubuhay ho siyang maguli, ano ho, na mariresurrect ho siya. At ito ho yung pinapangaral ni Pablo. No, na si Jesus, yung tagapagligtas sa dumating, ay namatay at muli hong nabuhay. Ito ho yung Jesus na pinapangaral noong pamanguna. Ito yung hula noong pamanguna mula Genesis hanggang Malakyas. Sa Old Testament, si Jesus ho ang tinutukoy na tagapagligtas ho doon. Ngayon, hindi ho yung pinaniniwalaan ho ng mga Hudyo. Ito ho yung pinapangaral ho. Ito ho yung mabuting balita. Ano ho yung mabuting balita? Na si Jesus ay namatay, inilibing, at muling nabuhay. Anong ibig sabihin nun? Na si Jesus yung tagapagligtas na tumubos sa mga kasalanan ho natin. Na sino mang manampalataya sa Kanya, maliligtas. Yun ho ang pinapangaral ho ni Pablo, na itong Jesus na to na pinapatay ninyo, ito yung tagapagligtas at muli siyang nabuhay, hindi siya nanatiling patay. Naunawaan ho natin, ito ho yung pinapakipaglaban ho ni Pablo doon ho sa mga mama na yan. Kaya sabi niya, mga kapatid, no? Hudyo ho kasi si Pablo, Hudyo din ho yung makausap niya. Ito na ho yung matataas. No? Ito na ho yung parang mga matataas dun sa kanilang religion. Sabi doon, kahit na ako'y walang ginawa laban sa ating bansa o sa mga kaugalian ng ating mga ninuno, hinuli ako sa Jerusalem at isinakdal sa pamahalaang Romano. Matapos akong litisin, ako sana'y palalayain na sapagkat wala naman akong ginawang dapat parusahan ng kamatayan. Imagine nyo, papatayin mo siya dahil sa pangangaral ng mabutihong balita. Ngunit tumutol ang mga Hudyo kaya napilitan akong dumulog sa emperador. Gayunman, wala akong paratang laban sa aking mga kababayan. Sabi no? Nakagapos ako sa tanikalang ito dahil kay Jesus na siyang pag-asa ng Israel. Even now, kahit ho ngayon, panahon ngayon, mas madami pa ho ang nakakakilala kay Jesus dito sa Pilipinas kaysa sa bansahong Israel. Sa modern day Israel ho, hindi ho kinikilala si Jesus. Yung mga bata ho doon, hindi ho kilala si Jesus. Nakagapos ako sa tinikalang ito dahil kay Jesus na siyang pag-asa ng Israel. Iyan ang dahilan kung bakit hiniling kong makausap kayo. Sagot nila, wala kaming natatanggap na sulat buhat sa Judea tungkol sa iyo at sa kababayan man nating na parito ay walang nagbabalita o nagsasalita ng anuman laban sa iyo. Gayunman, nais naming mapakinggan kung ano ang masasabi mo sapagkat alam namin kahit saan ay marami ang sinasabi ng mga tao laban sa sektang ito. Alam niyo, ito na si Pablo. Nakatanikala ho siya, kausap niya na yung matataas ho doon. May naniwala at mayroon din namang hindi naniwala sa kanyang sinabi. Ito ho, nangaral na si Pablo. Hindi na ho sinabi dito eh. Pero nangaral ho si Pablo doon, meron daw hong naniwala, meron naman din daw hong hindi. Kaya't nang hindi sila magkaisa, sila'y umalis matapos sabihin ni Pablo ang ganitong pangungusap. Tama ang sinabi ng Espiritu Santo sa inyong mga ninuno sa pamamagitan ni Propeta Isaias. Pumunta ka sa mga taong ito at sasabihin mo sa kanila, makikinig kayo ng makikinig, ngunit hindi kayo makakaunawa at titingin kayo ng titingin, ngunit hindi kayo makakakita. Sapagkat naging mapurol ang isip ng mga taong ito, tinakpan ang kanilang mga tainga at ipinikit ang kanilang mga mata. Kung hindi, makakakita sana ang kanilang mga mata at makakarinig ang kanilang mga tainga at makakaunawa ang kanilang mga pag-iisip at magbabalik loob sila sa akin at sila'y aking pagagalingin, sabi ng Panginoon. Idinagdag pa ni Pablo, sinasabi ko sa inyo, ipinahayag na sa mga hintil ang kaligtasang ito na mula sa Diyos at diringgin nila ito. Ibig sabihin lang ho ng hintil, dapat ho matandaan natin ito kasi paulit-ulit na natin itong sinasabi. No? Pag nabasa kayo ng New Testament, mababasa nyo doon, Hudyo, hintil. No? Pag sinabi ho hintil, ay hindi
O, hindi Hudyo. Anong ibig sabihin ng Hudyo? Yung Hudyo ho ay yung mga tao ho na mamamayan ho ng bansa hong Israel. So pag hindi ka mamamayan ng bansang Israel, ang tawag sa iyo ay Hentil. So ang mga Pilipino, ano tayo? Tayo ho ay Hentil. Ano? Sa English ho ay Gentile. So yan ho. Sinasabi ko sa inyo, ito na sabi ni Pablo, ang ganda ho. Kasi may kinalalaman ho sa atin yan. Idinagdag pa ni Pablo, sinasabi ko sa inyo, ipinahayag na sa mga Hentil ang kaligtasang ito na mula sa Diyos at diringgin nila ito. Ganda ho, no? May kinalalaman ho tayo dyan kung ba tayo ho nakakilala sa Panginoon ngayon. Di ho ba? Ibig sabihin, nasa plano ho ng Diyos na tayo, na mga Pilipino na malayo ho doon sa bansang Israel, ano? Na mga hindi ho tayo Hudyo ay makakilala at maligtas ho, ano? At mula daw ho yun sa Diyos. Matapos niyang sabihin ito, ang mga Hudyo'y umalis at mahigpit na nagtalo-talo. Nanirahan si Pablo sa Roma ng 2 taon. Ito na ho, pakinggan ho nating mabuti kasi ito na ho yung last. Nanirahan si Pablo sa Roma ng 2 taon sa bahay na kanyang inupahan. Kasi pinayagan ho siya eh. Pinayagan ho siyang kahit ho siya nakakulong, parang house arrest. Meron ho siyang sariling bahay. For 2 years, sa bahay na kanyang inuupahan at tinanggap niya ang lahat ng pumupunta sa kanya. Siya'y buong tapang at malayang nangaral tungkol sa kaharian ng Diyos at sa Panginoong Hesukristo. Ano nga ho to? Ang matapang na pagpapatotoo ni Pablo sa Roma. Na kahit ho siya'y nakakulong, hindi ho tumigil si Pablo sa ministry niya. Tinawag niya ho ang mga pinuno ng mga Hudyo, kanina ho sa verse 17, at pinahayag ho yung mabuti hong balita mula umaga ho hanggang gabi. Ganyan ho ka-dedicated ho si Paul. Sabi ho sa English, from morning till evening, he expounded to them, testifying to the kingdom of God and trying to convince them about Jesus. Ano ho yung tugon ho ng mga tao nung nangaral si Pablo? Meron hong naniwala at meron hong tumanggi. Binanggit ho ni Pablo ang hula ni Isaiah, tungkol sa matitigas ho yung ulo. Basahin ko lang ho saglit. Di ba may mga nakinig at meron din ho hindi ho nakinig at binanggit ho ni Paul yung tungkol ho sa Isaiah, yung sinabi ho ng Panginoon na about dun sa matitigas ho yung ulo. Kaya sabi ni Paul sa verse 28, therefore, let it be known to you that this salvation of God has been sent to the Gentiles. They will listen. So makikita ho natin doon kung bakit nakaabot ho sa atin, sa bansa ho natin, yung mabuting balita. Kasi doon pa lang, sinabi ho ni Pablo na therefore, let it be known to you that this salvation of God has been sent to the Gentiles, they will listen. So, doon sa yugto ho na yon, ano ho makikita natin, no? Hindi mo kailangan na maging malaya para maging epektibo. Kasi ho, alam nyo, minsan madami ho tayong dahilan. Hindi lang naman ho yung pagiging nakakulong ka, yung pagiging malaya, yung hindi ka nakakulong, hindi ho yun eh. Minsan, lagi kang busy, hindi ka malaya sa oras mo. Di ba? Lagi kang busy, ang dami mong dahilan, kung ano-ano ho, no? Hindi ho kailangan na, si Pablo nga ho nakaposas pa siya, di ho ba? Pero effective po siya, may mga nakakilala ho sa Panginoon. Kahit saan ka naroon, ano ang sikreto? Maging tama. Maging tapat. Kahit saan ka naroon, maging tapat ka. Kasi ang salita ho ng Diyos, kahit kailan ho, ay hindi ho natatali. Hindi ho siya nakatali eh. Tsaka, tayo ho kasi, ang magliligtas ho ay hindi ho tayo. Ang trabaho ho natin ay ipangaral ho yung salita ho ng Diyos, ang mabuti hong balita tungkol kay Jesus at ang Panginoon ho ang bahala. Yeah. For 2 whole years, Paul stayed there in his own rented house and welcomed all who came to see him. 2 taon pa ho siya na nagstay ho doon sa Roma. At sabihin ko lang ho sa inyo,
ito si Paul ay, di ba, nakaano siya dyan, nakatanikala. Pero doon, hindi na siya nakatanikala. Bawal ho siyang umalis doon eh. Kasi preso ho siya. Pero after some time, si Paul ho ay, pinatay ho si Pablo. Ito, basahin ko lang ho, no? He proclaimed the kingdom of God and thought about the Lord Jesus Christ with all boldness and without hindrance. Although ho, ito hong Acts, para ho siyang kwento na hindi ho tapos. Di ho ba? Di ba ho yung mga kwento ng mga bata ay, and ano ho yung laging nasa huli? And they live happily ever after. Tapos the end. Parang, ito kwento niya ay parang hindi tapos. Napansin niyo, parang hindi siya tapos. Wala hong they live happily ever after. Kasi sa totoo lang, pinugutan ng ulo si Pablo. Siya'y buong tapang at malayang nangaral tungkol sa kaharian ng Diyos at sa Panginoong Hesukristo. Sa katapusan ho ng Acts, ang feeling mo ay parang hindi ho siya kompleto. Parang ho siyang kwento na parang open-ended ba yon yung kwento na yon. Hindi ho dahil meron hong nakalimutan ho yung nagsulat nito, kundi ho meron hong bagay na sinimulan. No, parang the last sentence of the story was left open ho, no? Not because something was forgotten, but because something has just begun. Mayroon nung inumpisahan eh. Si Paul ho ay parang hindi ho siya nanahimik eh. Nanatili ho siyang nagpipreach. Sabihin nga natin, nagpipreach. O nangangaral. Nanatili ho siyang nangangaral tungkol sa Panginoong Hesus. And he is still pressing forward. He's still pouring his life out boldly and without hindrance. Sabi ko dyan, he proclaimed the kingdom of God and he taught about the Lord Jesus Christ with all boldness. May buo daw hong tapang at wala daw hong tigil, without hindrance. Sa dinami-dami na ho ng dinaanan, may tanong ho ko eh, bakit? Diba si Pablo ho, ang dami na hong dinaanan, nakulong, hinagupit, binugbog, ano ho mga pinagagawa sa kanya, dumaan sumakayo sa sa barko na lumubog, ang dami na ho nangyari sa kanya. Bakit? Hindi ho tayo nagtaka, bakit? Diba? Bakit? Why would a man give so much? Di ho ba? Bakit ho niya kailangang i-endure yung storm after storm, beatings, imprisonment, no, na binetray ho siya, yung gutom, yung loneliness, at sa kahuli-hulihan ho, ultimately ay kamatayan. Bakit? Di ba? Bakit niya tiniis ho yung mga bagay na yon? It wasn't for applause, hindi ho para palakpakan siya. Lalo na ho, it wasn't for legacy. Hindi lang din ho to, even ho, no? Hindi lang ho ito dahil sa mission. Why? It was for love. It was for love. Sabihin nga natin, love. Kasi ho si Paul, mahal ho ni Paul si Jesus. Not as an idea, na parang si Jesus, parang idea lang siya, no? But as a person, not out of religion, hindi dahil dun sa religion niya, kundi dahil ho, out of relationship. Kasi ho, alam nyo, habang inaaral ko to, na-realize ko lang, no, pinag-aaralan ko si Pablo, sabi ko, bakit in-endure ni Pablo yung gano'n na hirap? At may isa lang ho yung makikita natin because it was for love. Kasi ho, he had encountered the risen Christ on the road to Damascus. Nakatagpo niya ho ang Diyos doon sa Damascus experience. At never ho siyang nakarecover doon sa moment na yun. Nakakaiyak lang ho siya kasi kahit ho kayo balikan niyo ho yung time kung saan ho nyo nakatagpo ng totohanan ang Panginoon.
Hindi na ho nakaka-recover ho si Pablo dun sa moment na yun eh. He loved Jesus because Jesus first loved him. Naalala ko yung first time na na-encounter ko yung lalim mo ng pag-ibig ng Panginoong Yesus. Na Panginoon, hindi naman ako unang umibig sa iyo eh. Ikaw yung unang umibig sa akin. Diba sabi doon, while we were still sinners, Christ died for us. Ganon din ho si Pablo nung imagine nyo si Pablo. Si Paul ho, hindi ho ganyan. Mamamatay Kristiyano yan eh. Diba ang unang pinatay niya, winitness niya na mapatayin ho si Esteban. Si Esteban ho yung first martyr. Winitness niya ho yung mamamatay ho yan ng Kristiyano eh. Siya ho yung nagpapapatay. Kaya lang ho, nung naglalakad ho siya, nasa Damascus ho siya, papunta ho dun sa lugar kung saan gusto niyang tugisin ho at patayin lahat ng nananampalataya kay Kristo, kinatagbo ho siya doon ng Diyos. Ito ho yung nag-uumapoy na sentro ho sa buhay ho ni Pablo. It was the reason he could be content in prison and courageous in trial. Diba, ang tapang niya ho eh. Bakit? Kaya nga ho doon sa dulo ho nung final hours niya na, sabi niya, ito yung sabi niya sa 2 Timothy 4:6-8, kung meron ho tayo dyan. Mga huling sandali ho ng buhay niya, nagsulat ho siya. Sabi niya, I am already being poured out as a drink offering, and the time of my departure has come. Sabi niya, I have fought the good fight, I have finished the course, I have kept the faith. In the future, there is laid up for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will award to me on that day, and not only to me, but also to all who have loved His appearing. Narinig niyo ho yun? Paul knew the end was near. Alam mo ni Paul eh. Not because he was defeated, but because he was finally being called home. He had given everything not out of obligation. Minsan ho ganyan eh. Minsan ganyan ho tayo eh. Ilan ho sa atin ang naglilingkod sa Diyos dahil obligasyon na lang ho natin yon. Ilan ho sa atin ang naglilingkod sa Diyos dahil kailangan lang natin na mag-comply. Kailangan ko eh. Kailangan ko mag-ministry. Ito ho si Paul. Binigay niya ho ang lahat, not out of obligation, but out of affection. Mahal niya ho ang Diyos eh. Kaya sabi niya, sapagkat dumating na ang panahon ng pagpanaw ko sa buhay na ito, ako'y mistulang isang handog na ibinubuhos sa dambana. Pinagbuti ko ang aking pakikipaglaban, natapos ko na ang dapat kong takbuhin at nananatili akong tapat sa pananampalataya. Kaya naghihintay sa akin ang koronang gantimpala para sa mga namuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Sa araw na iyon, ang Panginoon na siyang makatarungang hukom ang siyang magpuputong sa akin ng korona. Sabi niya, hindi lamang sa akin, kundi sa lahat ng nananabik sa kanyang pagbabalik. Para ho kay Paul, Jesus was not just the one who called him. Para ho sa kanya, hindi lang si Jesus yung tumawag ho sa akin eh. Ito si Jesus yung nag-umibig ho sa akin, yung nagligtas sa akin, at yung hindi ho bumitaw sa akin. Unawa ho yan ni Paul, no? He was the one who loved him, who rescued him, and never let go. Kaya nga ho, pagdating ho ng Philippians 1:21, sabi ho ni Pablo, for me, to live is Christ and to die is gain. Sabi niya, ang mabuhay ay si Kristo, ang mamatay ay pakinabang. Sabi niya, to live was Christ. No, anong ibig sabihin nun? To live was Christ. Sabihin natin, to live is Christ. Minsan, alam na natin yan di ba? Ang mabuhay ay si Kristo. Lagi natin binabanggit yan, ang mabuhay ay si Kristo. Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, every breath, every word, every city He entered, every soul we meet, it was all for Jesus. Yan ho si Pablo eh. No? Lahat ho ng hininga niya, lahat ho ng salita niya, lahat ho ng lugar na pinupuntahan niya, lahat ho ng tao na kanya hong nakakatagpo, it was all for Jesus. At sabi niya, yun ho ang mabuhay. Yun ang mabuhay. Lahat para kay Kristo ang mabuhay.
At ang mamatay daw ho, sabi ay pakinabang. That was gain. Ano ho? Because dying, ano ho? Why? Because to die was to finally see the one he had spent his whole life serving. Ganda, no? Yung pala yung meaning nun. Ang mabuhay si Kristo, ibig sabihin ho ay bawat hininga ko, bawat salita ko, bawat makatagpo kong tao, bawat lugar na puntahan ko, ang aking lakas, it is all for you, Jesus. At ang mamatay pakinabang daw, dahil finally makakatagpo ko na ang Diyos na nagbigay, ang Diyos na pinagbigyan ko ng buhay. Di ba? Ito na makakatagpo ko na yung pinag-alayan ko ng buhay. Dahil yung kamatayan, hindi ho yan yung katapusan. Kundi yan ho ay simula ho ng walang hanggan na presensya ho ng Diyos. Walang hanggan ho na presensya ng Diyos na umibig sa atin nung una pa lang. Ano ho. Kaya ito ho yung tanong ko sa bawat isa. What fuels your obedience? Hindi nga ho tanongin nyo nga ng katabi nyo, what fuels your obedience? Diba? Ba't ka sumusunod sa Diyos? Yan lang, madali hong salita eh. Ba't ka sumusunod sa Diyos? Yan ho yung tanong sa atin eh. What sustains your calling when everything around you shakes? Ba't nagpapatuloy ka sa iyong panawagan? Kapag kahit na ho yung lahat o sa labas, sa buhay mo, sa loob man, parang lumilindol na. Ano ho ba yun? Duty ba? Is it duty? Ba't ka nagpapatuloy maglingkod sa Diyos? Is it duty? Di ba, ba't ka naglilingkod sa Diyos? Ba't ka nagpapatuloy maglingkod sa Diyos? Is it duty? Bakit? Dahil takot ka? Is it fear? Or is it love? Di ba, dahil mahal mo eh. Kasi ho, the only thing is strong enough to carry you throughout every storm in your life. Ito ho yun, yung pag-ibig ho ng Panginoong Yesus. Kaya nga ho, sabi ko, pag sobrang dilim na ho ng paligid, pag sobrang hirap ka na, sobrang pagod, alam niyo ho yung babalikan niyo, yung ginawa ho ng Panginoon sa krus. Tandaan ho natin, He bore the cross for you, He rose for you, and He calls you now, not just to serve, but to abide in His love. Hindi lang ho para maglingkod. Tinatawag ka ng Diyos, hindi naman para maglingkod lang eh. Tinatawag ka ng Diyos para ibigin ho siya. Tinatawag ho, kaya nga ho si Pablo, pag tinignan mo, ang buhay ho ni Pablo ay kwento ho ng pag-ibig ho sa Panginoong Hesus. Bakit? Kasi unang ho siyang inibig ng Panginoon eh. Kaya nga ho, let your obedience be fueled by affection. Pag-ibig ho dapat ang dahilan kung ba't tayo sumusunod ho sa Diyos. Nais ko lang ho ipaalala sa bawat isa that nawa ho, kung bakit ka ba nag-a-attend, ba't ka nagsisimba every Sunday, ba't ka nandito every Sunday, ba't mo ginagawa yung mga bagay na ginagawa mo? Let your obedience be fueled by love, by affection. Let your boldness be born out of worship. Kaya diba, kaya ang tapang mo, kasi pagsamba mo yan sa Panginoon eh. Ba't ang tapang mo sumunod? Ba't ang tapang mo kalimutan yung mga pangarap mo at unahin ang mga bagay na pinagagawa ng Diyos? Bakit? Kasi pagsamba mo yan sa Diyos eh. Bakit ang tapang mo na iwan yung mga bagay na pinapaiwan sa iyo ng Diyos? Kasi pagsamba mo yun sa Panginoon. Let your endurance be anchored in this unshakable truth. Listen, we love because He first loved us. Diba, iniibig natin ang Diyos dahil una niya tayo hong inibig. At yun ho, kung paano ho nabuhay si Paul, yun ho yun eh. Kung nabuhay ho si Paul lang ganoon, kaya din ho natin. Why? Kasi una din ho tayong inibig ng Diyos. Kasi kaya nga ako naiiyak tuwing naalala ko ho yan. Kilala ko ho ako eh. Kilala ko ho yung sarili ko. Di ba sabi nga dun sa awit,
doon sa More Than Able, sabi niya, kilala ko sarili ko, sabi niya, I know who I am. Kaya kita niya yung, alam ko ho kung gaano ho ako kabulok. Pero inibig ho ako ng Panginoon, ng Diyos na gumawa ho ng lahat ng bagay, inibig niya ho ako. Yung pag-ibig na yon, ang lalim, pinag-alayan niya ako ng buhay. Maaari ho yung Book of Acts ho ay mag-close na, tapos na. Pero the love of Christ keeps writing stories in the hearts of those who are willing to live and die for Him. Kayo ho yun tayo ho yun Ang tanong na lang ho, are you willing to live and die for Jesus? Can you ask the person beside you, are you willing to live and die for Jesus? Are you willing to live and die for Jesus? Sana ho, masabi din ho natin ito, at the end, pag malapit na ho yung takip silim ho ng buhay natin, sana masabi natin to. Masabi ho ng iba about sa atin, they fought the good fight, they finished the race, they kept the faith, because they love Jesus more than anything else. Hindi ko alam kung anong kalagayan ng bawat isa. Maybe you're wounded, or maybe yung mga storm ho ninyo ay nakalipas na. Maybe the storm nagpas na ho yung storm, pero yun hong mga alon ho ng problema, hindi pa ho matapos. Maaari ho nandun kayo, kagaya ho ni Paul dito sa last chapter na to, na nandun ka sa isa island na hindi mo ho kilala. May mga strangers ho, mga tao na hindi mo kilala. At baka nagwa-wonder ka, nakalimutan na ba ako ng Diyos? Kaya dun ho sa chapter na yun, makikita ho natin yung kilos ho ng Diyos sa buhay ho ni Pablo. Minsan nakala mo dilim, minsan nakala mo katapusan na. Pero hindi pa pala, di ba? Kasi si Paul, akala niya, si Paul nanampalataya siya, di ba sabi ng Panginoon sa kanya? Mangangaral pa siya sa Roma di ba? Nangaral pa nga ho siya Pero at the end of his life, niloob ng Panginoon, hugutan ho siya ng ulo. At sa pangangaral ho ni Paul, kahit tayong mga Pilipino nandito, malayo ho doon, nakakilala ho, nadala ho yung gospel hanggang ho sa atin. Nakakilala ho natin yun ho, totoong Jesus ho ng Biblia. Isa ho sa pinakadakil, di ba, di ko ho alam. Minsan ang mga problema ho natin, tambak yung utang, ang taas na ng utang mo, hindi ka na makaahon. Minsan utang no? Minsan naman, mga relasyon ho na parang hindi na ho, parang wala na hong solusyon, no? Na maayos. Parang ang dilim, hindi mo alam. Minsan naman ho, sakit, no? Bigla ang mga sakit na hindi mo inaasahan, o kaya ho mga pangyayari ho sa buhay na unexpected, Sa nawala ka na ng trabaho, tapos sabay-sabay pa, nawala ka ng mahal sa buhay, kung ano-ano pa, Minsan ho, ang tingin ho natin sa mga bagay na parang imposible na may solution yan. Pero alam niyo ho kung anong isa sa pinaka-imposible? Ang isang sa imposible ay ang isang tao ho ay magbago. Hindi na ho tayo kailangang lumayo kung saan-saan. Kung titingnan lang ho natin yung sarili natin, Panginoon, kung titingnan ko, kilala ko ho ang sarili ko, imposible ho na ako ho ay magbago. Pero simula nung nakilala mo ang Panginoong Hesus, may ginawa ang Diyos sa iyo nung namatay siya sa krus, nilibing at muli ho nabuhay. Sa pagkabuhay niya ho, nagkaroon ka din ho ng bagong buhay. Yun ho yung napaka-imposible na mangyari, pero posible ho sa Diyos
na minsan ho, madalas pala, ay nakakalimutan natin. Minsan, teka lang, natambakan na ako ng problema, nakalimutan ko na yung mga bagay, na dakilang bagay na ginawa mo. At yun ho, isa sa pinakadakilang bagay na ginawa ng Diyos sa buhay ho natin ay yung iligtas ho tayo sa atin ho mga kasalanan. Kaya kung ginawa ho ng Diyos na yung isang makasalanang tao ay ibigin niya at iligtas niya sa kamatayan ho, nakabayaran ng kasalanan, ano pa hong mga bagay ang imposible ho sa Panginoon? No, nang sa tingin natin ay imposible niyang gawin. Di ba, minsan nakalimutan na natin. Kaya nga sabi doon sa una, when did I start to forget all of the great things you did? Sabi niya, when did I throw away faith for the impossible? Kaya nga habang inaawit ko sa Panginoon, salamat. Kasi ikaw yung Diyos na nagbabago ng buhay. Kasi kung meron hong bagay na mahirap ang baguhin, ay yun hong buhay. Kahit ano pa hong gawin natin doon sa isang tao, hindi ho natin mababago yan eh. Pero ang Diyos kaya ho. Pag si Pablo, mamamatay tao, nakatagpo niya si Kristo sa Damascus. Ano hong nangyari? Si Pablo, binigay ang buong buhay niya hanggang kamatayan. He endured imprisonment. He endured pain. He endured loneliness. He endured everything and he gave all his life for Jesus. Bakit? Kasi inibigo siya ng Panginoon una pa man. May we be reminded that God is able, that He is able, and it is not done with us yet. Kung nandun ka sa shipwreck ng buhay, hindi pa tapos ang Panginoon sa buhay mo. Hindi pa tapos kasi may tawag ang Diyos eh. May calling pa ang Panginoon. At sa pag-aaral ho natin ito, ng buong Acts for almost a year, isa lang dapat ho mangyari sa atin. Hindi lang ho yung, humayo tayo at mag-share ho ng gospel. Ano ho yun? Kundi, lumalim ho yung pag-ibig natin at pagmamahal ho sa Panginoon. Kung paano ho si Pablo, ganun din ho tayo. Ibigin ho natin ang Panginoon dahil una ho niya tayong inibig.